So kain tayo. Ulam namin is tilapiyang paksiw. Ayan o. So luto yan ng misis ko. Kita nyo naman yun. Mga bell pepper. Okay, diba? Ito yung napakasarap talaga sa tilapia. Pinaka the best pa niyang mga luto is kagaya nitong paksiw, sweet and sour, at saka inihaw na tilapia. Yan talaga ang pinaka mga the best na putahe sa tilapia, no? So hindi ko na napakita yung pagluluto ng misis ko kasi nga alam niyo naman na hindi siya mayayain. Bagay na bagay siya sa mainit na kanin. So almusal pa lang ito. Record? Dugoy ma-upload kapag live. Ito kasi nakasanayan namin na habang nag-aalmusal is nagkakape. Lalo na yung kapeng gagamitin mo is yung purong kape, no? Yung walang halong mga coffee mate, gatas, o basta yung puro lang talaga. So pasensya na nga pala kung nakahubad tayo, no? Kasi napakainit talaga dito. Tabing dagat na ito pero napakainit pa rin. Di ba gitagaan na ka? Kaso nag-inarte ka? Dito talaga kami madalas nag-aalmusal sa tindahan dito sa bahay kasi umaga pa lang pagising namin dumidiretso na kami sa palengke. Pagkatapos mamalengke is diretso dito sa tindahan, no? So mas dito na ang time namin kaysa sa bahay. Naminam ako. Tapya. At saka konting kaalaman naman pagdating sa tilapia, malalaman mo kung tilapyang tabang at saka tilapyang dagat. Meron kasing mga tilapyang tabang na hindi amoy burak kasi maganda yung area. Pero malalaman nyo sila hindi sa kulay kundi sa ulo.
pag tilapyang dagat, ang ulo niya is maliliit. Tapos malapad ang katawan. Tapos kapag tilapyang tabang naman, malapad ang ulo, malapad din ang katawan. Yun ang pinagkaiba nila. Pero mas madalas, itim ang tilapyang dagat. So sa akin na nga, observation ko. So sa kunting nalalaman ko lang. So depende yan sa inyo. Baka meron kayong tilapia na mga dyan sa lugar ninyo na tilapyang dagat na malaki din ang ulo. Yung karoon na yung mundo. Yun, hindi na kauras yun.